Okay, good morning mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan po ay araw ng Lunes, April 20, 2025. At muli sa ating daily devotion, dito sa ating God's Morning, tayo po ay dadako sa ating talata mula po sa Hebrews 11 verse 1. At pamagatan po natin itong The Unshakable Foundation of Faith. At muli tayo sasamahan ng ating partner para sa ating pagbabasa ng talata at sa ating pananalangin. God's morning mga kapatid, sabi nga po sa Hebrews 11:1. Tama? Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama na sa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihang pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa proteksyon na ipagkakaloob mo sa bawat isa na nakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa walang hanggang pagmamahal na pinagkakaloob mo sa amin. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kaalaman, knowledge at wisdom upang maintindihan ang iyong mga salita at maipasapamuhay namin ito sa mga susunod na araw, Panginoon. Maraming salamat po. Ganun din po, Panginoon, tinataas po namin ang lahat ng may sakit, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kagalingan, Panginoon. Kiniklaim na po namin ang mga kagalingan at pagkakaloob mo sa bawat isa na nakakarinig ng iyong salita, Panginoon. Maraming salamat po. Ganun din po, Panginoon. Maraming salamat po sa pag-iingat na ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito po ay aming itinataas sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabi nga doon sa ating talata, mga inaasahan natin, pananampalataya sa mga inaasahan nating mangyayari. At napakaganda po na ating tunghayan, tingnan ang talatang ito na kung ano nga ba sinasabi sa atin ng Panginoon. Marami sa buhay sa atin na naiisip, marami tayong inaasahan, pero bakit hindi nangyayari ang lahat? Pero dito sa ating talata ay pinapakita na kung bakit, ano nga ba itong pananampalataya ito na sinasabi sa Greek word na pistis, na nagbibigay sa atin ng conviction of the truth. Ibig sabihin po noong Greek word niya is the conviction of the truth. Paano nga ba tayo nagkakaroon ng conviction? Dalawang bagay sa ating buhay na kinakailangan natin laging makita sa ating pananampalataya. Minsan, naranasan na ba natin na kaya hindi ibinigay sa akin ng Panginoon kasi ako ay makasalanan. Ako ay kulang. Dapat ganito ang ginawa ko. Ganun ang ginawa ko. Hindi po ganon. Dahil sabi ng pananampalataya ng Panginoon, ang pananampalatayang ito ay isang kasiguraduhan na gagawin ito ng Panginoon. Na itong pananampalatayang ito, na anuman ang mangyari, anuman ang hindi man natin nakikita, sabi niya doon, ay ating aasahan na ang Diyos ay lagi natin kasama. Sabi nga, sa anumang digmaan, lagi natin kasama ang Panginoon. Sabi nga, now, the faith is the assurance. Sabi doon sa Amplified Version. It means the deed, title deed, or confirmation. Ibig sabihin, pag dumating sa iyo ang mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon, yan ay sasamahan tayo ng Panginoon. Ano man ang ating mga lakbayin sa buhay. Sabi niya, hindi tayo iiwanan ng Panginoon sa isang labanan na tayo ay kanyang pababayaan. Dahil ang gusto ng Panginoon, makita natin ang kanyang kamangha-manghang gawa sa ating buhay. That is the conviction of the reality. Faith comprehends as fact what cannot be experienced by the physical senses. Ito yung mga bagay na hindi natin kayang maunawaan dahil sa ating sariling kakayahan. Katulad nga noong pinag-usapan namin last Sunday, o sa service, about sa buhay ni Gideon.
na kung paano pumili ang Panginoon at kung paano niya ginapi, no? At doon namangha talaga si Gideon dahil ang kalaban nila ay sindami ng buhangin, pero ang ginawa ng Panginoon ay kamangha-mangha dahil pumili lang ng 300 mandirigma ang Panginoon at ni isa doon ay walang nasawi. At to cut the long story short, sa kamangha-manghang yun, dahil sa ginawa ng Panginoon, talagang nagapi at natakot ang mga kaaway na ito doon sa 300 na yun. At dito sa ating talatang ito ay nagpapakita sa atin na ang hindi natitinag na pundasyon ng pananampalataya. Ang pananampalataya mo ba ay madaling ma-shaken, madaling alugin ng sitwasyon, madaling mataranta sa tuwing nauubos na ang iyong pondo, mga ganyan, o ang iyong inaasahan, o ang iyong mga pinagkukunan, no? Andyan ba ang pananampalataya? At dito sa talatang ito ay isang mahalagang talata ng Biblia na nagpapaliwanag kung ano talaga ang pananampalataya. No? Ano nga ba talaga ang pananampalataya ito? Okay, tunghayan po natin ang pistis na ito sa Greek word. No? Ang pananampalatayang ito ay hindi lamang isang pakiramdam o isang paniniwala. No? Ito ay isang pagtitiwala sa Diyos, isang pagtitiwala na ang kanyang mga pangako ay totoo. Kahit na hindi natin nakikita ang mga ito sa ating mga mata. Sabi, ano yung mga pangako ng ating Panginoon Diyos? Yan yung mga pinangahawakan mong salita ng Panginoon Diyos. Sabi nga, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. He will guide you. He will give you rest. At hindi niya tayo hayaan na mapasailalim ng kaaway. Yan ang mga pangako ng Panginoon Diyos. Kapatid, ikaw, ano ang mga pangako ng Diyos na yung pinangahawakan niya? At yun, ang dapat nating panindigan. Ito ay isang katiyakan, ang kanyang plano para sa ating buhay ay magaganap. Kahit na hindi natin alam kung paano o kailan. At dito sa ating tinatalakay na ito ay tunguhan natin ang biblical principle ng talatang ito. Ang una ay ang salita ng Diyos bilang pundasyon. Ang salita ba ng Diyos ang kumikilos sa iyong buhay? Nandiyan pa ang pundasyon. Pag sinabi nating pundasyon, ito ay siya natin pinangahawakan sa anumang sitwasyon na meron tayo. O nayayanig kaagad tayo, naku, baka ito'y bunga ng aking kasalanan dahil ito sa aking mga nagawang mga pagkakamali sa buhay, maling desisyon. Ikaw kasi, dapat kasi ganito, mga bagay sa buhay natin na makikita natin anong pundasyon na meron tayo, nasaan ang pundasyon na ito sa ating buhay. O nasaan ang salita ng Panginoon Diyos sa ating buhay sa tuwing tayo ay dumaranas ng paghihirap, ng sakit, umaring sakuna, trahedya sa ating buhay. Nandyan pa rin ba ang salita ng Panginoon Diyos? Ito ba ay patunay na nanahan? Ang ating pananampalataya ay dapat na nakabatay sa salita ng Diyos. Ito ang ating gabay at ang ating katotohanan at ang ating pundasyon. Sabi nga sa atin ng Psalm 119 verse 105 o awit 119 verse 105. 119. Verse 105. You're the lamp to my, you're the light to my. Salita may isang tanglaw, sa akin ay patnubay, na sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ayan, sabi nga, ang salita mo ay ang aking patnubay. Ang salitang sa lahat ng iyong landas ay nandun. Kaya nga, sa ating pagkilos dapat nandun yung salita ng Panginoon Diyos. Biblical precedent. No? Bakit ka tumigil sa paglilingkod sa Panginoon? Kasi ito ay nasusulat. Sige nga, tunghayan natin. Kaya mga kapatid, ang isang mananampalataya ay dapat nakadepende lamang hindi sa kung sino nagtuturo, kundi kung ano ang salita ng Diyos na kanyang
nilalakaran. Hindi tayo dapat nakadepende sa mga tao na nasa paligid natin. Yes, kailangan natin sila para tayo lumago, pero hindi tayo dapat nakadepende sa kanila. Dapat tayo ay nakadepende sa salita ng Panginoon Diyos na siyang magtutulak sa atin ng tamang gawain, tamang landasin, tamang pag-uugali, at tamang asal. Ito ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo maaring magtayo ng matibay na pananampalataya sa buhangin. Handa po natin yon, di ba? 4 na uri ng klase. Buhangin, bato, tinikan, at matabang lupa. Kailangan natin ng isang matatag na pundasyon. At ang pundasyon na yon ay ang salita ng Diyos. Tayo ay nakadepende sa salita ng Panginoon Diyos. At ang salita ng Diyos ay tulad ng isang mapa na nagtuturo sa atin ng tamang landas. Tinutulungan tayo nitong maunawaan ang kalooban ng Diyos at ang kanyang mga plano para sa ating buhay. Ang Biblia ay hindi lamang isang libro ng mga kwento o moral na aral. Sabi nga sa atin doon sa ating talatang binasa sa Psalm 109 verse 105, malimit nating nababasa yan. Ito ang siyang gabay natin, ang salita ng Panginoon Diyos. Kaya nga, para malaman natin kung tama o hindi ang ating landas, meron tayong biblical precedent. Hindi ito twisted, kundi ito ay nakatungkol sa katotohanan ng pagpapala ng Diyos. Ang takot, ang anxiety, depression, whatsoever, ay nangyayari sa isang tao kung wala ang ilaw na ito. Kaya nga sa landas ng buhay natin, hindi tayo magkakaroon ng takot kung ang salita ng Panginoon Diyos ang siyang ilaw sa lahat ng ating nilalakaran. Tulad ng isang gusali na itinayo sa matibay na pundasyon. Kaya nga sabi sa atin ng salita ng Panginoon Diyos, ito ay naglalaman ng katotohanan tungkol sa mundo at sa ating sarili at sa Diyos. Sabi nga sa atin sa John 17 verse 17, Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo ang katotohanan. Amen. Sabi nga, ang pagtatalaga dapat natin nasa salita ng Panginoon Diyos, ang katotohanan, the truth. Ano nga ba ang katotohanan sa ating buhay? No? Maari tayong maraming takot, maraming alalahanin sa ating buhay, pero tandaan natin, masigit ang salita ng Panginoon Diyos o ang salita ng Panginoon Diyos ang siyang magtutulak sa atin sa katotohanan na mag-aalis sa atin sa takot, kahihiyan, kasalanan, sakit, at anumang pag-aalinlangan natin sa ating buhay. Tayo ay dapat nakapundasyon sa salita ng Panginoon Diyos. At ang pananampalatayang ito ay dapat nakabatay lamang dito. Ito ang nagbibigay sa atin ng lakas at katatagan sa gitna ng anumang pagsubok. Sabi nga sa atin sa Matthew 7, verse 24 to 27, no? Sabi sa atin ng Panginoon Jesucristo. 24. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutupad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyon ay bato. 25. Umula ng malakas, bumaha, binagyo, ng malakas na walang hangin na iyon, hanggang hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. 26. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito, ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng bahay sa may buhanginan. 27. Umula ng malakas, bumaha at binagyo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasan. Amen. Dalawang klase ng pundasyon. Ang pundasyon na itinayo sa bato at ang pundasyon na itinayo sa buhanginan. Sabi nga, parehas dumanas ng bagyo, parehas dumanas ng trahedya, parehas dumanas ng alalahanin, parehas dumaan ng sakit. Ang isa ay hindi natinag dahil siya ay nanampalataya. Subalit ang isa, nagtayo sa buhanginan, agad na iniwanan ng salita ng Panginoon Diyos, agad na iniwanan ang tinalikuran ang salita ng Panginoon Diyos. Sila ay nawasa. Pero kung tayo ay patuloy na lalapit sa Panginoon,
Siya ang ating bato, ang ating Panginoon Diyos. Ang paglapit natin sa ating Panginoon Diyos ay nagtutungo sa atin sa worship o pananampalataya sa Kanya o pag-surrender natin sa Kanya. Kaya nga, ang topic natin last Sunday, strength in worship o strength in surrendering. Kung tayo ay nagpupuri sa Panginoon, that is worship. Malimit sa ating buhay, tayo ay nananampalataya. Pag sinabi nating praise, mabilis na kanta. Pag sinabing worship, mabagal na kanta. Mali ang ating kaisipan. Dahil ang praise ay ang pagpasasalamat sa mga nagawa ng ating Panginoon Diyos. At ang worship ay ang pagsuko natin sa Kanya. Kaya kailangan po natin ng praise and worship sa ating buhay, sa ating pananampalataya. Pag-surrender sa Kanya, pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, pagtupad sa Kanya. Sinusuko natin sa Kanya ang ating mga natututunan sa Kanya. Nagpapasalamat tayo sa Kanya, kaya tayo lumulundag, kaya natin nagagawa mga bagay na ito, nagagawa natin magbigay sa simbahan, magbigay sa mga nangangailangan, and that is our thanksgiving. That's our praise, praising God. Yan ang pananampalataya. Yan ang matibay na bato. Dumating man ang pagsubok, hindi tayo natitinag. Hindi nagpapatuloy tayo sa Panginoon at umaasa lamang tayo sa Kanya, sa Kanyang salita at sa Kanyang mga turo sa atin. Lagi nating tandaan, number 2, ang Diyos ay tapat. He is true to His word. Tapat siya sa ating salita. Tapat siya sa salita. Tapat siya sa mga pangako natin. Ang Diyos ay hindi nagbabago at palaging tapat sa Kanyang mga pangako. Malakay 3 verse 6. Ako si Yahweh, hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Amen. Isang dahilan kung bakit tayo ngayon ay nandito pa. Isang dahilan kung bakit tayo ngayon ay nag-aaral pa ng salita ng Panginoon Diyos. Hindi pa tayo nalilipol dahil tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Tapat ang Diyos upang ipangaral ang Kanyang salita upang tayo ay maniwala. Pero tandaan natin, dalawang bagay na kahihinantungan natin. Katulad din ng isang pundasyon. Kung hindi tayo maniniwala, para tayong nagtayo ng isang bahay sa buhanginan, mawawasa ka. Pero kayo nanampalataya sa Panginoon, ikaw ay taong nagtayo ng isang matibay na pundasyon. Maliligtas ka. Ito ay personal na desisyon. Hindi ito ay tumanggap na naman sa Panginoon ang aking nanay, ang aking tatay. Hindi po. This is individual. Kaya kailangan po nating panampalatayaan dahil ang salitang ito ng ating Panginoon Diyos, tayo ang haharap sa Kanya. Sabi nga, for God, wala nang verdict. Kung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, hindi Kanya nanghusgahan, kundi isasama ka na sa Kanyang kaharian. Ang Diyos ay hindi katulad ng tao na nagbabago ang isip o nagiging, sabi nga ay, hindi matapat. Ang Diyos, lagi siyang matapat. Siya ay perpekto, hindi nagbabago, at palaging tapat sa Kanyang salita at sa bawat salita na ating natututunan. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng mga pangako na hindi niya matutupad. Ang Kanyang mga pangako ay tiyak at maaasahan. Sabi nga sa atin ng awit 145 verse 13 o Psalm 145 verse 13. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi nagbabago. Di ka bibiguin sa bawat pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang Kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Amen. Kaya nga po, lagi nating binabangga sa biblical precedent kung ano yung ating nababanggit. Kasi kung wala ang biblical precedent na yan, maaring sa sarili ko lang ako nananahan. Pero ito po ay nakatungkol
sa bawat salita ng Panginoon Diyos na ating napag-aaralan. Ito ay dahil sa tulong ng Banal na Espiritu na siyang nagbibigay at nagpupuspos sa ating lahat. Ikatlo, ang pananampalataya ay nagdudulot ng pag-asa. Kung ikaw ay mananampalataya, nakasisigurado ka. Nabibigyan kanya ng kalakasan, nabibigyan kanya ng katatagan, bibigyan kanya ng katapangan, aalisin niya anumang takot sa buhay mo, at ikaw ay magiging matatag. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng pag-asa sa hinaharap, kahit na kung minsan sa kasalukuyan ay mahirap o nahihirapan tayo, o sa panahon nating ito ngayon, tayo ay nahihirapan, tayo ay nag-struggle, o tayo ay may mga pagsubok na hinaharap sa araw na ito. Sabi nga sa atin ng Romans 5 verse 5, At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen. Kung tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Kristo, pinangako niya, nagbibigay niya tayo ng ating comforter. Yan ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit na siyang kumikilos, nagtuturo, at naggumagabay sa atin. Ang pananampalataya ang siyang nagbibigay sa atin ng pananaw sa hinaharap, kahit na ang kasalukuyan ay madilim. Tinitiyak nito sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating pakikibaka at mayroong isang Diyos na nagmamahal at nag-aalaga sa atin. Ang pananampalataya ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas na harapin ang mga pagsubok at hirap na ating nararanasan. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga pagsubok na ito ay pansamantala lamang at mayroong isang magandang bagay na naghihintay sa atin sa kabila ng ating mga paghihirap na ito. Sabi nga sa atin ng 1 Peter 5 verse 10, Pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala at siyang nagbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob ay siyang pundasyon di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa walang hanggan kalwalhatian kasama ni Kristo. Amen. Ang pundasyong di matitinag. No? Tandaan po natin doon sa verse na ito sinabi, ang Panginoong Diyos na siyang tumawag sa atin. Tayo ay tinawag ng Panginoon at ikaw ay nag-response sa tawag na ito. Sumunod ka, nakinig ka. At yan ang pananampalataya. And that's the faith. Sabi nga, faith. What is faith? Forward all issues to heaven. Ituro mo sa Kanya. Ibigay mo sa Kanya. That is act of worship. Sabi nga, faith is an act of worship. Kaya po sinabing faith is an act of worship kasi nga po ang worship ay surrender. Pagsuko. Malimit. Naisip natin. Faith is an act of worship. Kumanta lang tayo. That is faith na. Hindi po ganon. Faith, you need to surrender it to God. Sumuko ka sa Panginoon. Ang pananampalataya, ibig sabihin nito ay ibigay mo sa Panginoon. Minsan, mali eh. Lord, makinig ka sa lahat ng plano ko. Ito yung plano ko. Faith is not like that. Faith is makinig. Dapat kang makinig sa Kanya. Dahil tinawag ka niya. Tinawag niya tayo. At yan ang pundasyon na ninanais sa Panginoon na lakaran mo. Ang pananampalataya. Pailan na ba tayo? 3? 4. Number 3. Ang pananampalataya ay nagpapakilos. Sabi nga, itong pananampalatayang ito, kung meron ka talagang pananampalataya, kikilos ka. Hindi ka magiging stagnant. Hindi kayong, mapapansin mo sa buhay natin,
Bakit ba paulit-ulit ang nangyayari sa ating buhay? Kasi nanampalataya naman ako sa Panginoon. Lord, ba't ganun? Bakit paulit-ulit? Tandaan natin. Si Lord, pag nangusap siya sa atin, bibigyan niya tayo ng pananampalataya, ng pagkilos. Ito yung kinakailangan nating sundin. Ito yung nangangahulugan na sinunod na natin ang Panginoon Diyos. So, napakikinggan na natin ang Panginoon Diyos. We listen. Sabi nga noong preaching ni Casey kahapon, yung sa istorya ng mga tao, no? Sabi may mga kabataan na nag-skid nito, yung tawag doon skid, no? Sabi po ng skid, ito yung nag-perform sa church kung ano yung pananampalataya, ano ho. At ginamit sa illustration doon yung mga bata na siya nag-perform. At sa bawat mga batang ito ay nagpakita sila ng mga kanya-kanya sasakyan. Yung isa, mayroon siyang motor. Nakita, dumaan yung isang bata doon kay Jesus. Jesus, sakay ka na. I will drive. Sabi ng Panginoon Diyos, hindi ako sasakay. Ang ganda ng motor, big bike. Pero sabi ng Panginoon, hindi ako sasakay. Meron naman dumating doon, SUV. No? Ano ba maganda SUV ngayon? Lexus. No? Dumating. Dinaanan niya si Jesus Christ. Sabi ng nung isang bata, Jesus, sumakay ka na. Sabi ni Jesus, hindi ako sasakay. Dumating naman yung isa, may dalang flying car. No? Dinaanan niya si Jesus Christ. Jesus, sumakay ka na. Ito yung bago ngayon, flying car. Sabi ni Jesus, hindi ako sasakay. Subalit merong isang bata. Excuse me po. May dalang isang hindi naman kagandahang sasakyan. Pero sasakyan, pero medyo kakarag-karag na. Medyo ang tambutso ay tila parang puro usok. Ano ho? Pagdaan niya, sabi niya, Jesus Christ, ikaw na po magmaneho. Sumakay ang Panginoon. At sila ay nagpatuloy na dalawa. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang Panginoon Diyos, nais niya siyang magmaneho ng ating buhay. Minsan sa buhay natin, minsan hinahayaan natin, Lord, pakinggan mo ako. Dito po sa mensaheng ito, ang gusto ng Panginoon sa atin, pakinggan natin siya. Siya magmaneho ng ating buhay. At ito ang pananampalataya ng pagkilos. Ang pananampalataya ay hindi static. Ito ay isang aktibong bagay na nagpapakilos sa atin upang kumilos ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. James 2 verse 17 o Santiago 2 verse 17. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Yan po yung sinasabing patay ang pananampalataya kung walang kalakip na gawa. Kung ang pananampalatayang ito na ating natutunan sa Panginoon ay hindi mo naman ginagawa, hindi ka kumikilos, ito ay isang patay. Ang pananampalataya ay hindi isang bagay na nanatili lamang sa ating mga puso. Ito ay dapat na lumalabas, nagpapakita sa ating mga gawa. Ito ay nagiging isang tila parang tanglaw at ilaw na hindi sasabihin, ay, Kristiyano ka pala. Napakinggan mo naman, ay, born again ka pala. Hindi halata. Ang pananampalataya ay isang aktibong proseso na nagpapakilos sa atin upang gawin ang kalooban ng Diyos. Lahat tayo ay mayroong purpose ng Lord. Ano nga ba ang purpose mo? Ginawa mo ba ang purpose mo? Sinunod mo ba ang purpose mo na sinasabi sa iyo ng ating Panginoon Diyos? Ang pananampalatayang ito po ay siyang nagtutulak sa atin na maglingkod sa iba. Kung bakit natin nagagawa ang mga bagay na paglilingkod, ay dahil yan sa pananampalatayang ipinagkaloob ng Panginoon Diyos. That God is driving your life. Ito yung magbahagi ng ating pananampalataya at mabuhay na isang buhay na nagpapakita ng ating pag-ibig sa Diyos. Sabi nga sa atin ng Great Commission, Matthew 28 verse 19 to 20. Diyan po nakapaikot ang lahat. Matthew 28, 19 to 20. Sige, sama mo na yung 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan ng langit at sa lupa. 19. Kaya't habang kayo'y humahayo,
Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, akong laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Sabi nga, follow Jesus. Make disciple. Discipleship is natuturuan natin o natuturuan tayo na sumunod kung ano ang tinuturo ng Biblia. Yan yung discipleship. Nagtutulungan tayo. Yan ang discipleship. We fellowship. Yan ang discipleship. Yung fellowship natin ito, pinag-uusapan natin na yung Panginoon. That is discipleship. That is the Great Commission. Nabautismuhan ka sa tubig at nabautismuhan ka sa banal na Espiritu. Yan ang discipleship. At ang pananampalatayang ito ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga patakaran o mga batas. Kung hindi, nauunawaan mo ito at isinasa puso mo ito. Ay ito ang kailangan gawin. Sige nga, gawin na natin. Hindi po. Dapat nauunawaan mo ito na sinusunod mo ay si Kristo. Sabi nga doon, make them disciple. Nino, ng ating Panginoon. Hindi disciple ng kung sinong tao sa ating buhay. Kaya nga, we don't idolize people. We idolize Christ. We idolize God. We idolize the Holy Spirit. We are not idolizing the images. Mga na-engrave. Why? Kasi that is blasphemous sa ating Panginoon Diyos. Ito ay tungkol sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa paggawa ng mga bagay na nakalulugod sa Kanya. Kaya sabi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, paano daw natin siya minamahal? John 14 verse 15. Kung iibigin ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Amen. Kung minamahal natin ng Diyos, dapat tinutupad natin ang kanyang mga turo. Tayo, makakapagsabi nun. Tayo ba ay sumusunod sa mga tinuturo ng Panginoon, sa mga natututunan natin, sa mga nababasa natin, sa mga napapakinggan natin? Ito ba yung pumikilos sa ating buhay? At ito yung hindi natitinag na pundasyon. Na kung tayo ay nagpapatuloy, na tayo ay nagiging matatag, yan ang pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay dapat nakabatay sa salita ng Panginoong Diyos at dapat na maging isang hindi natitinag na pundasyon sa ating buhay. Ito ang ating batayan sa gitna ng mga pagsubok, ang ating lakas sa gitna ng kahinaan at ating pag-asa sa gitna ng kawalang pag-asa. Kaya nga, mga kapatid, sa ating pananalangin, hindi natin pinapanalangin sa Panginoon, Lord, alisin mo sa akin ito. Kundi, Lord, bigyan mo ko ng lakas at katatagan upang mapagtagumpayan ito. Dahil ang lahat ng bagay ay napagtagumpayan na ng Panginoon Diyos. Sabi nga, it is finished, tetelestai. At kung ito ay tinapos ng ating Panginoon Diyos, panghahawakan natin na Panginoon, tinapos mo ito sa krus. Narito ko. Bigyan mo ako, Panginoon, ng lakas upang mapagtagumpayan ang anumang pagsubok na aking nararanasan o ang anumang circumstances o situation na aking kinaharap. Paano ba natin mapapalakas ang ating pananampalataya? Kapatid, hindi madali. Sabi nga, madaling sabihin, pero kailangan natin ang banal na Espiritu upang tayo ay tulungan nito. Sa pamamagitan ng patuloy natin ng pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos o yung Biblia, pananalangin at pagtitiwala sa kanyang mga pangako. Mga bagay na kinakailangan natin gawin upang maging matatag ang ating pananampalataya. At sa pamamagitan ng pagtitiwala ito sa ating Panginoon Diyos, makikita natin ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay. At makararanas tayo ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, tandaan,
Ang pananampalataya ay isang regalo mula sa Diyos. At ito ay isang regalo na dapat nating tanggapin at patuloy na palaguin. Again, sa pananampalatayang ito, the faith, bigay natin ulit yung ating acronym dito. Forward, letter F, A, all issues to heaven. Ano man ang ating kinaharap, we worship God. Ibig sabihin, we surrender to God. Kaya nga sa ating mga kinaharap, tayo ay nagpupuri sa Panginoon, nananalangin, umaawit sa Kanya, at patuloy tayo na nagtitiwala sa lahat ng Kanyang salita, sa lahat ng Kanyang pangako. Again, mga kapatid, sa ating pagtatapos na ito, nais ko na maibigay ang pagkakataon ito sa aking partner at upang magbigay ng kanyang reflection para dito sa ating tinalakay na devotion. Praise God. Maraming salamat sa kabutihan ng ating Panginoon at narinig natin ang kanyang mga salita. Sabi nga po, kung tayo ay sumasampalataya sa Panginoon, isusuko natin sa ating Panginoon ang ating mga suliranin. At hahayaan natin na ang Panginoon ang mag-drive sa ating buhay. Hindi tayo matitinag para daw tayong nagtayo ng bahay sa isang batuhan na napakatibay. Kahit anong bagyo o pagsubok ang dumating ay hindi ka matitinag. Napakabuti ng ating Panginoon at binigyan tayo ng assurance na kagaya ng mga narinig natin kung basta tayo ay sasampalataya sa Kanya. At kung tayo ay mananampalataya, ito ay isang regalo ng Diyos. At itong regalong ito ay hindi niya babaguhin, hindi niya babawiin sa atin. Basta tayo ay sumunod sa Kanya. Tayo ay manampalataya sa Kanya, patuloy tayong manalig sa Kanyang mga salita sa pamamagitan ng ating mga panalangin, sa ating pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon. Doon tayo kukuha ng lakas sa mga pagsubok na ating kinakaharap, sa sakit na ating dinaranas. Sapagkat ang Panginoon ay lahat ng kasagutan ng ating mga hinahanap sa buhay. Kung tayo man ay hindi tayo man ay nalulungkot, kahit nasa atin na ang lahat, ang Panginoon ang makakapagpasaya, makakapagbigay ng joy sa ating lahat. Ibahagi din natin sa ating mga kapwa, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga katrabaho, ang ating pananampalataya nang sa ganoon maligtas din sila. Yun din naman po ang utos ng ating Panginoon. Ibahagi natin sa ating kapwa ang kanyang mga salita. So yun lamang po, mag-ingat po tayong lahat. Amen. So, okay. So, ngayon naman po tayo po ay dadako sa ating mga partners online. Yan. Ito po ay kasama natin si Ate Cindy, yan, sa Pampanga. Siyempre, kasama rin natin si Ate Carmeline Tanyo, at ang buong Tanyo family, sa pamumuna ni Brother Arthur, kasama rin natin si Pastora Fe Andal Artiliaga, yan, si Ate Marta, kasama natin sa Bulaking Chaong, God's morning sa ating lahat. Yan, God's morning. Sama rin natin si Ate Nela at ang buong Nunoso family, Kuya Tony, Tim, Tiff, at ang Talavera family, si Prince, Yan, at si Aloha kasama rin yan. Yan, sa Nunoso family. Siyempre kasama rin natin ang aking magandang nanay, Santa Rosa Laguna, yan, Corazon Mercado. Kasama rin natin si Nay Edna, blessed God morning, at yan, si Pastor Eds Rona, mapapalang umaga po Pastor Eds, yan, na-miss ka namin, yan. At siyempre si ating kapatid from US, yan, si Abigail Dao, sa mapagpalang umaga sa iyo kapatid, ayan. At kasama rin natin si Roy Panimdim, Pastor Roy Panimdim, dyan sa Pampanga.
Ano nga ba yung orphanage ni Pastor Roy Panimdim? Yan, kasama rin natin. Ano? Yan. Si Kuya June Abelanida, no? Fortunato Abelanida. Sama rin natin. At syempre si Sister Grace, ang Biray family, Mike, ano? Sila Carl, sila Ellie, no? Syempre aking kumparing Miko. Yan, kasama rin natin sila ngayong umagang ito. Si Lilibet Chua, syempre aking magandang cousin, aking ate Chua dyan sa Alamada. Yan. At pagbati ni Nay Winnie, no? Yan sa Villa Escudero, sa Patual family. Yan, kay Abby, kay Malu, at kay Mark at buong De Los Santos family, Andal family, no? Dalangin family, no? Kasama rin natin, no? Salamat, Nay Winnie, sa pagbati sa aking mga anak. At Marilyn Cabon, no? Isang mapagpalang umaga po sa inyo at welcome po sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. Ayan, isang kagalakan po na makasama po kayo kahit online lamang po, no? At yan, pagbati rin natin. Yan, sino pa? Kay Kuya Rene, yan, kay Kuya Rene Gutierrez, yan po nagturo sa akin maggitara. Yan, ang aking Kuya Rene. Yan, Benaluz, Kapus, yan, Kapus family, yan, good morning. Siyempre ang aking magandang ate Judith Brigule, no, dyan sa Cotabato City. Yan, ito prayer request ni Sister Grace, yan, para kay Carl, wow, and Gail, no, civil exam na po today, ang aming future engineer, no, yan, tayo po ay civil exam na nga ngayon, no? Kasi review na ngayon ng civil engineering. So, looking forward, no? Na isang kagalakan na sabi nga makita natin ang mga next generation na nananampalataya sa Panginoon, ano? Dito kay Carl and Gail, no? Na may mga engineer ulit na sabi nga ay na lingkod ng Panginoon Diyos o nananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Yan, isang kagalakan. So pag-pray din po natin, no, ang lahat ng ito. At syempre, with prayer din sa ating mga seaman, ano, na ngayon naglalaot, especially kay Brother Arthur, no, na ngayon po ay nasa karagatan ng dito sa ating sa earth, no. Siguro naman sabi ko saan, ano, pero panalangin natin ang bawat seaman, especially kay Brother Arthur. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Let's all pray. O Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat, Panginoon, at binubukas mo, Panginoon, ang topic ulit na ito ng pananampalataya mula dito sa Hebrews 11 verse 1 na aming nabasa, napakinggan, na aming nadinig, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ang pananampalatayang ito ay ang pagsuko sa iyo. It's an act of worship na sa aming buhay. Nais po namin isuko ang lahat ng ito sa iyong kaparaanan, sa iyong purpose sa aming buhay. Hayaan mo, Panginoon, that this faith, O Lord, will serve, O Lord, ng paalala, Panginoon, kung ano ang purpose mo sa bawat isa. Kami po ay nagpapasalamat at sinusuko po namin ito sa iyong kabutihan at sa iyong kapangyarihan. Salamat, O Ama naming Diyos na makapangyarihan, Banal na Espiritu at aming Panginoon at tagapagligtas. At dinadalangin po namin, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na kalakasan, Panginoon, sa mga kapatid naming may karamdaman. Gayon din ang patuloy mong probisyon sa lahat ng aming tutunguhan, Panginoon. Especially, Panginoon, aming mga kapatid na seaman, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang atake ng kaaway, Panginoon, mga pirata o ano pa mang mga sakuna na siya nagwawasak. Patuloy niyo po silang ingatan at gabayan at ang iyong kalooban, Panginoon, ang makita, Panginoon. Ganon din, Panginoon, sa examination ni Carl at ni Gail. Lord, salamat. Ngayon pa lang, Panginoon, kami po, Panginoon, ay nagpupuri at nagpapasalamat na ikaw yung Diyos na siyang magkakaloob, Panginoon, ng pangarap, Panginoon, ng mga batang ito, Panginoon. Patuloy niyo po silang gabayan, Panginoon, sa examination na ito ni Carl at ni Gail. At Lord, kami po ay nananampalataya at naniniwala
na ikaw, Panginoon, ang Diyos na siyang nagbibigay ng pag-asa at ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Ganon din, Panginoon, sa aming mga kapatid na nanlulupaypay, mga kapatid namin, Panginoon, na nagkukulang financially. Dinadalangin po namin, Panginoon, na you are our provider. Salamat, Panginoon, sa pagpuprovide mo sa lahat ng ito. At patuloy, Panginoon, na namin, Panginoon, pinupuri at sinasamba ang iyong pangalan. Again, O God, we thank you and we praise you sa lahat ng ito, sa iyong pag-iingat, sa iyong provision, at sa lahat ng kalakasang ipagkakaloob mo for the knowledge and wisdom. Ganon din lahat, Panginoon. Salamat sa lahat ng ito. Again, O God, we thank you and we praise you. In this our pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.